we remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Ngayong hapon Mindanao, kini ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Hatod namo ang pinakadagog pinakauling balita sa Mindanao. Ako si Sara Hilomen Velasco, live gikan dinhi sa GMA Davao Complex. Cyril Chavez, live gikan dinhi sa GMA Cagayan de Oro Station. Jess Tony Humami live gikan dinhi sa GMA General Santos Station. Gipailawom sa state of calamity ang Barangay San Miguel sa Santo Tomas, Davao del Norte tungod sa pagbaha sa lugar din anaa sa sobra libo ka magbanay ang apektado. Ani report ni Argil Relator. Lapas tuhod ang level sa tubig baha sa pipila ka bahin sa Barangay San Miguel, Santo Tomas, Davao del Norte. Human gilunupan adlang Huwebes, resulta sa kusog nga ulan Miyerkules sa gabi. Gipang suludsap sa tubig baha ang mga kabalayan. Di inanaa sa 1,150 ka magbanay ang apektado sumala sa MDRRMO. Hinoon, ana lang sa 20 ka magbanay ang gihikling sa Barangay Jim, sanglit ilabihan kataas ang tubig baha sa ilang lugar. Wala sab kalingkawas sa baha ang San Miguel Elementary School, busa nagpatuman una sila og blended learning. Padayon ang paglimas sa mga magtutudlo o ginikanan sa lapok og tubig baha nga napondo sa classrooms. Labing apektado matud pa ang humayan sa lugar nga nihunon na unta. Hinoon, padayon pa ang pagsuta sa Municipal Agriculturist Office sa kinatibuk ang danyo sa agrikultura. Gilayong gihaturan og food packs sa Santo Tomas LGU ang mga apektadong residente. Tungod sa pagbaha, gideklara sa Barangay Council ang state of calamity sa tibuok barangay. Lusutanan gayud matud pa ang maong barangay sa tubig gikan sa mga taas nga bahin sa lungsod, lakip as Nalaingod ug Davao City. Naati problema diha gamay sa ilahang kanang box culvert kay double barrel siya. That's the reason why nga kung magbaha siya, diya magtapok ang kapno dahil dugay makagawas ang tubig. So magbaha siya, gina-augment, ginatubig equipment sir. Hinoon, nakatakda ng magtukod og dike sa lugar aron malikaya na ang kanunay nga pagbaha. Actually, naanay budget na to sir. Ang DPWH ang mag-implement. Actually, nakakandak na pudukan ng mga reconstruction conference sa mga apektado. So most probably within this last quarter siguro sa tuig na-implement na siya. Pero 5 years maguna siya ng project sir. Duna sa matud pay natalang pagbaha sa laing tulo pa ka barangay sa lungsod. Ako si Argil Relator para sa One Mindanao. Nahilis na ang low pressure area nga anaa sa Luzon. Samtang habagat ug localized thunderstorms sa magdala og mga pag-ulan sa Mindanao sumala sa pag-asa. Nahilis na ang LPA nga anaa sa sidlakan sa extreme northern Luzon. Busa wala nay laing ginamonitor nga pagdaot sa panahon ng pag-asa. Gawas lang sa hanging habagat nga magdala og pag-ulan sa dakong bahin sa nasod, lakip sa Mindanao. Base sa datos sa Metro Weather, ulanon ang halos tibuok Mindanao. Dunay kusog nga mapag-ulan sa Suaxargen nga dala sa hanging habagat. Samtang apektado sa localized thunderstorms sa ubang bahin sa Mindanao. Busa magbantay sa posibleng flash floods ug landslides. Usa ka pulis sa Regional Mobile Force Battalion 10 ang patay human malatayan sa usa ka trailer truck samtang nagmaneho kini sa iyang motorsiklo sa Cagayan de Oro City. Ani ang report. Dead on arrival sa Balay Tambalanan si Patrolman Josel Yongko nga miyembro sa Regional Mobile Force Battalion 10. Human kini nalatayan sa usa ka trailer truck sa Villa Vicente Zone 1, Barangay Kauswagan, Cagayan de Oro City. Sumala pa nga samtang nagmaneho siyang motorsiklo ang biktima. Kalit kini nga nabangga sa trailer truck, hinungdan nga naligsan kini.
Base sa inisyal nga investigasyon sa kapulisan, ang biktima naglatas sa iyang motorsiklo ug nabangga niining nakaparada nga pick-up truck. Dayon natumba siya. Gani makita pa nato ang skid marks diriya og kining 10-wheeler truck nga nagsunod sa iyang motorsiklo mooy nakaligis sa biktima nga may resulta gayod sa iyang pagkamatay. Ang driver sa trailer truck nga si Randy Abu-Abu dali sab nga gikustodiya sa kapulisan. Matod pa sa driver nga normal lamang ang iyang pagpadagan nitong tungura. Diyang nakabati kini nga adunay mibangga sa truck. Nabantayan na ako, na nisud-sud ba? Makita man ang scratch dito sa iyang ligid na nagbagnos, tapos dito na dahil paka. Ang purma rin sa akong kuan na pagkahunong, naka-action ko kuan, gilikay na ako gamay kay basig madala pa. Nangayo sab og pasaylo ang driver sa truck ngadto sa banay sa biktima. Labi pa nga aksidente kuno ang nahitabo. Gikuha sab sa traffic unit ang lisensya sa tag-iya sa pickup truck nga anaa nakaparada duol sa nitabuan sa aksidente. Tungod kay illegal kuno ang pagpark sa iyang sakyanan. Apan wala na nalakip ang driver sa pickup truck sa gipasakaan human na pamatun-an nga wala kini kalambigitan sa aksidente. Kanang mga inana allegedly ato man yung gi-check ang pick up wala man gi-indication. Lisod nato ikuan kay kung usa ka bagay bisang kay batuhon lang nato na ginay piko. Kasong reckless imprudence resulting to homicide ang atubangon sa driver sa trailer truck. Kauban si Makoy Simpron sa kamera. Ako si Cyril Chavez para sa One Mindanao. Kapin 89,000 kalitro sa gituang smuggled diesel ang nasakmit sa otoridad sa Coast Guard Southwestern Mindanao sa Zamboanga City. Sakay sa kabarko ang 600 drums o anaa sa 89,600 liters sa gituang smuggled nga diesel nga mobalor sa 5 million pesos. Sakay sab sa mong barko ang 13 ka mga tripulante nga pulos residente sa Languyan, Tawi-Tawi kung din gikan sab ang maong mga diesel. Sa pag-inspeksyon sa Seaborne Patrol Group, wala matud pa'y mapakitang dokumento nga mo kumpirma nga miagi sa saktong proseso ang mga diesel o aduna ba kini gibayarang buhis sa Bureau of Customs. Ana-ana sa kustodiya sa BOC ang maong barko lakip ang mga tripulante ug ang nakumpiskang diesel alang sa saktong disposisyon. Nagpasidaan ang kasundaluhan sa 4th Infantry Division sa mga mikandidato karong barangay in Sangguniang Kabataan elections nga dili magpagamit sa rebuilding New People's Army, ilabi na sa paghatag og permit to campaign sa Bukirong Bahin. Ano ang report? Nagpahimangno karon ang kasundaluhan sa 4th Infantry Division Philippine Army ngadto sa mga mukandidato sa umalabot nga barangay in Sangguniang Kabataan 2023 elections nga dili magpagamit sa rebuilding grupong NPA. Sumala sa kasundaluhan nga karong panahon sa eleksyon, posible na sab nga mulihok ang maong grupo ug mangayo sa ginatawag nga permit to campaign o permit to win. Gawas sa pangayuan nila ang mga politiko, posible sab kuno nga ilang hadlukon ang mga residente sa usa ka lugar aron butaran ang usa ka politiko nga ilang nagustuhan o ginasuportahan. So sa ngayon ay wala pa naman tayong nakitang ganitong move ng CTG, but we're closely monitoring with the other law enforcement agencies, the PNP and other law enforcement agencies para ma-intensify natin ang monitoring natin with regards sa mga CTG na possibly conducting extortion activities sa area po namin. Hugot sab nga ginamonitor sa kasundaluhan, ilabi na ang mga barangay nga anaa sa hilit nga mga lugar. Kini aron masiguro nga luwas sila sa impluwensya sa rebuilding NPA. So aside from that, we are in support role to the PNP and COMELEC in the implementation of the rules regulation, ensuring na safe at free from danger yung mga voters natin, and of course yung mismo the voting process sa iba't ibang mga polling centers. Ugaling adunay mamonitor nga mga kadudahang tawo sa inyong lugar, dili matud pa magduha-duha nga moduol sa otoridad o kaha i-text o tawagan ang hotline number sa 4th Infantry Division Philippine Army nga 0956 536 0599. Kauban si Makoy Simpron sa kamera. Ako si Cyril Chavez para sa One Mindanao.
Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Giniklara na ang probinsya sa Sulu nga ASG-free o ang pagkawala sa presensya sa Abu Sayyaf Groups. Ano ang report ni Krisa Dapitan. Setyembre 6 karong tuiga, formal nang gideklara sa Sulu Provincial Task Force in Ending Local Armed Conflict o PTF-ELAC ang probinsya sa Sulu nga ASG-free na o ang pagkawala sa presensya sa Abu Sayyaf Groups. Kinihuman matud sa Joint Task Force Sulu nga ang 52 ka barangay sa probinsya wala na'y presensya sa Abu Sayyaf Groups. Pinaagi sa peace efforts na kumbinsi matud pa ang 966 ka mga ASG personalities nga voluntaryong musurrender lakip ang pag-turnover sa 599 ka high-powered ug low-powered firearms. Mayroon tayo din na mga foreign terrorist fighter who also surrendered, yung Indonesian and at the same time yung Egyptian. So just imagine this strength which will be used as a tool of violence, especially this upcoming election. But wala na yan, under na yan sa sa custody natin. Sumala sa Westmincom, tuig 2018 pa lang, hugot na ang kampanya kontra terorismo sa Joint Task Force Sulu. Mipasalig ang Westmincom nga mas pahugtan sa JTF Sulu ang seguridad sa probinsya aron magpabilin ang kalinaw sa lugar. Anaasab matud pa sa maayong kahimtang ang mga misurrender nga ASG members. Right now, mayroon tayong program. These individuals kasi are not normal individuals. They should undergo de-radicalization to see if their mindset is really to the government. So, meron tayong moral recovery programs. So kasama na rin dyan yung mga livelihood programs and other intervention. Sa pagdeklara sa probinsya, isip ASG-free, malaumon karon ang Sulu nga mahimo kining paagi aron mapalambo sab ang turismo. Ilabi pa nga adunay daghang mga atraksyon ang maong lugar nga angay ikapasigarbo. Kauban si Alta Rosales sa kamera, ako si Krisa Dapitan para sa One Mindanao. Department of Agriculture Region 10 naglaom nga sa mga mosunod nga bulan mudaghan na ang supply sa humay nga moresulta sa pag-ubos sa presyo sa bugas sa merkado. Bureau of Plant Industry 10 gipaniguro sab nga walay hoarding sa bugas sa rehiyon. Ano ang report? Base sa projection sa Department of Agriculture 10, subay na sab sa ilang ginahimong pagtuon sa mga local farmers sa tibok Northern Mindanao. Dako kuno ang posibilidad nga mukanaog na ngadto sa normal ang presyo sa regular o well-milled rice sa mga merkado sa Region 10 sa mosunod nga bulan. Ilang gilauman ang daghang supply sa humay pagtungtong sa Oktubre. Sanglit sugod karong Setyembre, hinay-hinay na nga nakaharvest ang mga mag-uuma ug taas nga bulto sa harvest season sa local farmers karong Oktubre nga ilang ginalantaw nga mudaghan ang supply sa humay. Sumala sa DA10, makabot na ang supply sufficiency nga moresulta sa pagbalik sa normal nga presyo sa bugas. Until the end of the month, until December, sa local palay production nato, natay 113% sufficiency level sa local production. So dili na nato masinati nga musaka. Kay gawas aning local production, naapagyoy moabot nga imported. Gidugang sab sa DA10 nga ang sagunsong pagsaka sa presyo sa mga produktong petrolyo, dako sab og epekto sa pagsaka sa presyo sa bugas. Ilahasab na matikdan nga ubos ang produksyon sa humay sa bulan sa Agosto, hinungdan nga minus ang supply. During those times sa bulan sa Agosto, nakita nato nga ubos yun ang atong local palay production ikumpara sa atong consumption sa tibuok Northern Mindanao. Gibutyag sab karon sa Bureau of Plant Industry 10 nga sa sagunso nilang gihimong inspeksyon sa mga registered warehouses ug bugas sa rehiyon, wala sila'y nakitang naghurding og bugas. Matag semana kuno ginalibot nila ang mga bodega aron masigurong naglihok ang bugas ug walay nagpundo sa bodega. Sa ilang ulahing monitoring gikan Setyembre 9 hangtod 13, moabot ngadto sa 8,107 metric tons ang bugas
nga misulod sa mga warehouse. So with that, nagya po tayo mga distribution list kung asa nila ipaingon ng mga distributor, so store. So napot tayo dita lang. So based on commission share holding, para sa ako wala holding. Ginaplan sa nasabkuno sa BPI ang posibleng partnership ngadto sa mga LGU aron mahimo ang mas paspas nga inspeksyon sa mga warehouse sa bugas, labi na katong mga wala na rehistro o illegal nga ga-operate. Kauban si Makoy Simpron sa kamera. Ako si Cyril Chavez para sa One Mindanao. Sa labing unang higayon, usa ka Mindanawan ang nahimong presidente sa University of the Philippines System nga gikan sa Butuan City ug usa ka Manobo. Prioridad matud pa sa iyang administrasyon ang kolaborasyon sa matag universidad ug kolehiyo sa nasod aron mahatag ang dekalidad nga edukasyon. Ani ang report ni Kent Abrigana. Gamit ang kapangyarihang ipinagkaloob ng batas, ay nagtatanghal sa iyo Angelo A. Jimenez bilang ika-22 Pangulo ng Universidad ng Pilipinas. Opisyal na nga milingkod isip ika-22 nga presidente sa Universidad sa Pilipinas nga mao ang Mindanao nga si Attorney Angelo Jimenez ato sa investiture ni ini sa UP Mindanao Campus sa Davao City. Siya ang labing una nga presidente sa UP system nga gikan sa Mindanao. Sukad na mugna ang universidad ni atong 1908. My heart is filled with joy because I have come home to this great island of my birth, to the cradle of my boys' hopes and dreams. Sa iyang speech, gibutyag niini nga buot niyang mahimong usa ka full research university ang UP. Gilaraw sab niini ang digital transformation sa UP system ug ang kolaborasyon sa matag universidad o kolehiyo sa nasod aron mahatag ang dekalidad nga edukasyon. I have wanted this little wish to be invested so far from our central office in the farthest outpost of our national university. I want you to feel their hearts throb so ardently with hope and a desire for peace. Isip usa ka Manobo gikan sa Butuan City. Dakong oportunidad matud pa kini aron matagan usab og pagtagad ang mga marginalized sector hilabi na sa Mindanao. As I have said that already, I want to improve access for the LUMADs. That means intervention. That means we are going to use our public service arm. We have a program in BUP called Pahinungod. That's a Visayan word. Pahinungod means maninilbihan. No? We are going to ask not just for volunteers, but we are going to promote volunteerism among all students so that they can intervene or come out with programs in high schools, especially where UP has a presence. Si Jimenez migraduar sa UP Diliman sa kursong Bachelor of Arts degree in Sociology ni adtong 1987 ug kursong Law ni adtong 1994. Kung asa nakapasar kini sa bar sa susamang tuig sab, naangkon niini ang iyang Masters in Public Management sa Lee Kuan Yew School of Public Policy sa National University of Singapore. Nahimo kining student regent ni atong 1992 ug regent gikan tuig 2016 hangtod 2021. Kauban si Melco Minares sa kamera. Ako si Kent Abrigana para sa One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Onse ka mga pasahero nga sagad high school students ang samdan human na disgrasya ang gisakyang jeep niini sa Barangay Calarian, Zamboanga City kagabi. Ano ang report ni Krisa Dapitan. Naghigda na sa nagkadayang stretcher kining mga nasamdan human sa aksidente tali usa ka pampasaherong jeep ug motorsiklo sa San Jose Limpapa Highway, Barangay Calarian, Zamboanga City, Huwebes sa gabi. Sumala sa report sa kapulisan, 11 ka mga pasahero sa jeep ang nasamdan. Sagad matud pa niini mga estudyante sa Zamboanga City National High School West
kung asa upat ang menor de edad nga nag-edad 14 ug 17. Matod sa Quick Response System Zamboanga, gilayong miresponde ang Special Action Force o SAF-PNP, lakip ang Bureau of Fire Protection aron hatagan og first aid ang mga nasamdan. Sagad kanila, nakahiagom og head injury, ilabi pa nga mibaliktad ang jeep. Aduna matod pay gilikayan ang driver nga gilang si Lino Carril, 46 anyos, nga usa ka motor nga mi counterflow. According sa investigator kasi, kumabig daw, umiwas yung PUJ, kaya na out of control siya, kaya bumaliktad at so yun yung statement ng chopper. According naman sa chopper, nabigla lang sa timing lang yung takbo niya, kaso lang nabigla daw siya kaya napaka-big shot. Gilayong gidala sa Zamboanga City Medical Center ang mga nasamdan nga anaa na karon sa stable nga kondisyon. Samtang na-recover sa kapulisan ang motor nga mibangga sa jeep apan wala na kuno ang driver niini. Gidala una sa Zamboanga City Police Station 8 ang jeep ug ang motor samtang nagpadayon ng investigasyon. Siya talaga sa contributing factor ng aksidente, yung mga biglang nagka-counterflow. Drive safely, tapos hanggat maaari, di naman masyadong nagmamadali, dahan-dahan lang sa pagmamaneho. Ako si Chris Dapitan para sa One Mindanao. Sama sa mga rice farmer, problema sab sa corn farmers ang mahal nga farm inputs ug ilabihan ka barato nga palit sa abot. Ani ang report ni John D. Esteban. Naabtan sa GMA Regional TV nga nananggi ang mag-uumang si Tatay Fernando sa kapinagtariang Maysan sa Sitio Bala, Barangay Tamugan, Davao City. Ang mga nasulod na sa sako, ilahan ang gibutang daplin sa karsada. Kargahon kini sa motorsiklo paingon sa ilaha didto sa unahan aron labuon. So karon nang harvest na sila, nananggi na sila, ibutang na nila ning mga mais dinhi sa sako. Kini siya wala pa nalubo. Ang per kilo daw ani 6 pesos lang. So ang ilahang gikabalak-an kay dako ang ilahang nakapital na gasto nya barato ang palit. Ang traders ang daw usahay budikta sa presyo. Usahay ra sila makaginansya. Ug sagad tabla o lugi. Ako may financing. Oh. Panahon nga pabaligyan ang muhog yapog barato. Di Barato na na. makabawi sa among financing. Barato ang palit. Oh, barato ang palit. Pila ang kilo? Per kilo ba ni? Oh, per kilo man ni. Oh, pila ang per kay kilo? 18 ang kilo aning linubo. Okay. Oh, ang pinuso tag size lang. Dinhi sa tugkaran sa ilahang panimalayra nila labuon. Ang mga mais gamit ning mga bangguran. So kining pamilyang Saguni, pamilya ni sila sa mga mag-uuma. Ang panginabuhian nila mauning mais. So karon kay nananggi naman sila, ang ilang himuon mano-mano nila nga labuon ang kining mga mais. Masamat pa sila kay mabagdod usahay ang ilahang kamot sa mga lansang. Mas dako sab daw ang ilahang magasto kay bubayad pa sila sa mga mulubo sa mga mais. Dako siya ikatabang ma'am kung na may kaugalingon kay di naman may maggasto anang pareanang magpalubo may mais. So kung magpalubo may mais 20 ang kada balde. Okay. So depende man gud na ma'am kay kung daghan ang maglubo, magpaspas man po na sila globo ma'am para dako pud ang ilang makwarta. So ani kadaghan nga mais, dako jud may magasto ma'am. Sumala sa Department of Agriculture Region 11, doon na sila yung mga programa nga pwedeng ma-avail sa mga mag-uuma apan kinahanglan nga miyembro sila sa kooperatiba. Sanglit usa sa mga rekisitos una makagamit sa mga makinarya, dapat moabot sa 75 hectares ang umahan. Pinagi niini, mas ubos ang ilahang production cost. So kung dili nila makaya, halimbawa gamay ra gyud sila, mo na atong ginatawag nga mag-cluster sila, clustering. Makig-alayon sila sa laing association, grupo para kini sila nga cluster, atong ginatawag cluster, makakaya na unya nga maka-maintain sa maong machineries. Kay ma-meet naman nila ang minimum requirements. Matudluan usab daw sila, paunsa mabaligya ang mga abot nga dili malugi. Pag ingon nga moana ang buyer, moingon din sa nga oversupply, so dapat kinilang ang presyo kay daghang kayo og supply, makita moingon din sila nga makita ninyo daghang kayo ang harbisonon. Pero sa atong data sa totoo lang dili na tinuod. Mo na nga kinahanglan nga sila ma-organize para sila na ang atong tudluan unsaon pag-market, unsaon pag-negotiate dito directly sa
institutional buyer or sa atong mga feed miller. Karong tuiga, doon na sila naapod-apod nga 35 units sa nagkalain-laing makinarya. 10,500 bags sa libreng similya o gabuno sa 35 ka kooperatiba o asosasyon nga gilangkuban sa 5,250 corn farmers. Kauban si Jojo Solarte sa kamera. Ako si Jandy Esteban para sa One Mindanao. Kapin 400 ka atleta gikan sa 11 ka mga nasud ang misalmot sa International Triathlon event sa Dapitan City. Dungan niini ang fun run sab easy pag-ila kang Dr. Jose Rizal nga nakatampo og dako sa kasaysayan sa syudad. Ani report. Nagtigi ang kaping 400 ka atleta gikan sa 11 ka mga nasud atol sa Ironman, usa ka international triathlon event nga gipahaygayon sa Sunset Boulevard sa Dapitan City sa Zamboanga del Norte. Gisugdan kini sa mga atleta sa men and women category ug gisundan sa mga atleta by age group category. Nagtigi sila sa swim, bike ug run course sa kinatibuk-ang kapin 60 kilometers. Nanguna sa professional male category ang Filipino-Spanish nga si Fer Casares. Sa women category, midaog ang Filipino triathlete ug 4-time SEA Games triathlon gold medalist nga si Kim Mangrobang. I'm pretty excited. I didn't expect, I wanted to win before the game, but I wasn't very sure, especially because in the very last minute before the race, I had a trouble with my bike rear. Samtang dungan sab nga gipahigayon ang usa ka 4-kilometer fun run nga gitawag og Nolly Run nga nagdala og kasadya sa aktibidad. Kiniagig pag-ila sa dakong natampo ni Dr. Jose Rizal sa Dapitan City kung asa siya na exile sa dugay nga panahon. Atol sa Nolly Run, dunay nagsulob og costume nga sama sa mga karakter sa nobela ni Rizal nga Nolly Metangere, sama nila Padre Damaso, Guardia Sibil, Josephine Bracken ug Crisostomo Ibarra. This time they get to wear their period correct 1800 clothes. So murag we're having fun with history ba. That's our whole point na dapat ibalik nato, make it fun para mas sa mga kabataan karon. Ako si Sara Hilomen Velasco para sa One Mindanao. Pipila ka mga classroom sa usa ka tulunghaan sa Zamboanga City ang temporaryong gisiradan human mahugno ang dakong bahin sa kisame sa usa ka classroom atol sa pag-igo sa kusog nga hangin. Dugang detalye sa report ni Efren Mamak. Gilayong gikordon ang 4th floor sa usa ka school building sa Maria Clara Lorenzo Lobregat National High School sa Barangay Divisoria, Zamboanga City human nahugno ang dakong bahin sa kisame sa usa ka room sa maong floor sa maong school building. Kini atol sa kusog nga hapak sa hangin nga nasinati pasado alauna Miyerkules sa hapon. Matod sa mga magtutudlo, una kuno nahugno kining mismong kisame adunay ongoing class dinhi mismo sa classroom. Mayo na lang walay nasamdan atol sa insidente. Immediately tinawagan namin, ni-report namin kagad ang aming division disaster focal person, and then we were advised to condemn the 4th floor and the rest sa 2nd and 3rd floor resume pa rin, but we condemn the access sa stairways sa affected area. Matud pa, ang maong school building tuig 2022 lang gisugdan og gamit. Busa na bala ka mga magtutudlo og estudyante sa panghitabo. Matud sa tagdumala sa tulunghaan, na-inspeksyon na matud pa sa mga otoridad ang mga nadanyos sa mismong building. Apan ginahulat pa kuno nila kung kanus akini ma-rehabilitate. Yung City Engineers Office natin, pati ang sa DPWS District Engineers Office, right after nangyari yung division engineer namin pumunta din. So yung advice nila is condemn muna kasi magsasabit kami ng terminal reports kasi accordingly kay isang engineer na pumunta dito, they will really allocate funding on it. Sa karon, sa mga bleachers sa covered court na lang una temporaryong nagaklase ang anaa sa 200 ka mga estudyante kansang mga classroom lakip sa nadanyos. Ang remedy ng school is dahil sa kakulangan ng classroom, dito muna tayo sa bleacher ng covered court kasi yun lang talaga ang space na pwede natin i-offer sa kanila. Apan matod sa Pag-asa, maayo kuno ang dagan sa panahon atong adlaw. Posible kunong adunay laing hinungdan sa maong hitabo. Most likely there are other factors pa na tumama dito which na influence lang na yata baba nagkaroon ng gusto ng hangin pero hindi naman siya yung tuloy-tuloy talaga
Dahil most likely kung tuloy-tuloy yung bugso, may ma-record din kami dito. Kauban si Sim Romero sa kamera. Ako si Efren Mamak para sa One Mindanao. Gawas sa intense nga bakbakan sa mga tulungaan nga musalmot sa NCAA Season 99. Angay sa Batangan ang mga maghatod sa latest happenings, gawas og sulod sa court nga mao ang ilang courtside reporters. Aniya report ni Krisa Dapitan. Sa pag-abli sa bagong season sa National Collegiate Athletic Association kun NCAA. Duna sab new faces nga maghatod sa latest happenings in and out of court. Ang mga bagong NCAA Season 99 courtside reporter. Via Zoom, gi-welcome sila ni GMA Network Senior Vice President ug head sa GMA Integrated News, Synergy and Regional TV, Oliver Victor B. Amoroso. Kauban sila NCAA host Anton Rojas, Martin Coach Hammer Antonio ug Martin Javier. Officially welcoming you as one of the newest courtside reporters of the NCAA Season 99. Hello mga kapuso! Lakip sa newest CRS. Ang iladong palaban sa Running Man Philippines, ang multi-talented artist-student reporter nga si Lexi Gonzalez. From Hearts on Ice to the hardcourt sub, ang cute singer reporter sa Alabang nga si Hannah Arguelles. Beauty and Brain sub ang uban sa mga CRS nga mga dean's lister sa ilang tulungaan, ang pretty and charming student reporter sa Caloocan City nga si Glycel Ann Galpo. Ang future architect reporter gikan sa Pasig City nga si Aliana Isabel Faustino. Hello mga kapuso. Ang events host student reporter ng Santa Rosa, Lizelle Ann Yerves. Ang bubbly and pretty student reporter sa Quezon City nga si Monique Angelica Santos nga former PSL courtside reporter ug student DJ Sab. Ug ang multi-passionate student reporter sa Malolos nga si Diana Marie Igual. Hi mga TV and print ad model ug Miss Polo Philippines 2019 sub ang beauty queen reporter sa Valenzuela City nga si Arlove De Jesus. Ay mga kapuso, Subling ni balik sub this season sila Christine San Agustin, Julia May Ong, Fatima Faye Reyes ug Stephanie Benito. Games will officially start sa pag-abli sa NCAA Season 99 sa September 24 sa Mall of Asia Arena ug masaksihan sa GMA ug GTV. Ako si Krisa Dapitan para sa One Mindanao. Mao kadto ang mga uling balita sa Mindanao karong adlaw. Mamahimo ninyo kining makita pag-usab pinaagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisita ang among official YouTube channel o i-click ang subscribe button para sa pinakaulahing balita. Daghang salamat sa itong mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamo ug sa itong mga kapuso abroad. Padayon lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV. Local news matters. Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Tibok pwersa para sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pagserbisyo sa nasod. Happy weekend mga kapuso!